Batay sa Certificate of Public Convenience sa mga prangkisa ng mga pampublikong sasakyan, dapat ligtas sa anumang kapahamakan ang mga pasahero. Pero may mga pagkakataon daw na mismo mga tsuper pa ang kasabwat ng mga hold-upper. May report si John Consulta. Bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino ang pagsakay sa mga pampasaherong sasakyan at sa pakikipagsapalaran sa kalsada. Nakikipagsabayan ang mga masasamang loob at mga mapagsamantala. Isa sa mga madalas sa target ng mga hold-upper ang mga sumasakay ng taxi. Minsan, nagtatago raw ang kasabwat ng driver sa harap ng sasakyan para hindi siya makita ng kanilang bibiktimahin. Nakasiksik po siya dun sa pinaka-flooring ng taxi sa unahan. Pag sumakay po yung pasahero, pag tumakbo na po yung sasakyan, bigla pong lalabas po yun sa unahan at i-announce na po yung hold-up. Nitong linggo lang, isang babae ang nasampula ng bagong modus ng mga hold-upper. Sa pagkakataong ito, sa trunk ng taxi nagtago ang kasabwat sa hold-upan. Hihinto sandali ang driver at magsasabing may kukunin lang. Saka kukuha ng tiyempo ang hold-upper para makapasok sa sasakyan. Ang pinakamaganda pong gawin natin, kahit po umuulan at during rush hour, pilitin po natin maging alerto tayo sa pagsakay at pagpili ng mga taxing ating sasakyan. Kabilang si Jojo, di niya tunay na pangalan sa mga notorious na kapit sa patalim sa kalsada. Sa 3 taon daw niyang pang-hold up, hindi lang taxi ang kanyang nabiktima, pati na rin bus at jeep na pumapasada sa Maynila. Meron din kami sa karsada nag-i-spotter kung okay na kami mag-declare ng hold up para kung wala pang mga nakaparada na mobile. Animan daw sila kung magtrabaho at kung may pasaherong papalag. Sugatan lang dito sa kamay. Pag nakakita ng dugo yun, ibibigay na. Tatakutin lang din kasi yun lang naman ang paraan para bitawan nila yung mga gamit nila. Hindi na raw nila kinukunan ng pera ang mga driver. May paraan daw sila para hindi pumiyok ang mga ito at magsumbong sa otoridad. Kinabukasan, pinupuntahan din naman namin sa bahay. Magkano binibigyan natin? Actually, ang kadalasan binibigay namin sa 2,000. Muling paalala ng mga otoridad, walang mambibiktima kung walang magpapabiktima. Nagsisimula raw ang kaligtasan sa kalsada sa pagiging alerto ng mga pasahero. You have to be alert. Huwag kayong tutulog-tulog. Although pagod kayo, dapat at least na-forward ninyo yung plate number nung nasakyan ng taxi ninyo. Kung sasakay ng taxi, alamin agad ang plate number, operator, address, pangalan ng taxi at ng driver nito. I-text agad sa mga kaibigan o kaanak ang naturang impormasyon para agad matrace ang taxi sakali may masamang mangyari. Lagi nating inuulit yung kanilang vigilance at talagang importante yung maging observant sila dun sa sinasakyan nilang mga sasakyan. Dapat ding nakasave sa inyong telepono ang LTFRB hotline. Ang mga operator naman ng taxi, dapat daw maghanap ng kwalipikadong driver, hindi lang sa pangangatawan, kundi pati na rin sa pag-iisip. Kilalaning mabuti ang mga nag-a-apply na tsuper at hanapan sila ng NBI clearance at iba pang requirements. Pinupuntahan pa namin yung bahay. Kahit nasabihin mong sila, yung tago ng tago, at least sinusundan namin para makita namin kung anong klaseng tao to. Dapat ibalik nila ang drug test dahil hindi natin alam kung anong uri itong ating driver na makukuha. John Consulta, GMA News.